gagawa tayo ng graham bars! Ay nako, natutuwa talaga ako gumawa nito dahil napakasimple lang at ang dami talagang pwedeng gawing flavor. Ngayon naman, ang gagawin natin ay 2-in-1. So, bali sa isang container natin ilalagay ang dalawang flavor ng ice cream. Ang dalawang flavor ay ube cheese at fruit cocktail. O diba, napaka-perfect para ngayong Pasko ang flavors na gagawin natin. Ayan, so graham bars na naman ang gagawin natin. Pero, ngayon, ang gagawin natin na ice cream base ay combination ng creme densada at all-purpose cream. Di ba sabi ko sa inyo, maraming version ng paggawa ng graham bars. So, eto, gawin natin itong combination ng creme densada at all-purpose cream. At ang flavor na gagawin natin ay fruit cocktail at ube cheese. And sa isang container lang natin siya ilalagay. So, meron tayong ube cheese dito. Dito naman ang ating fruit cocktail. So, panoorin nyo kung paano natin yung gagawin na hindi parang messy or hindi magmi-mix yung dalawang flavor kahit sa isang container lang natin siya ilalagay. So, gawin na natin yung ating ice cream base. Okay, so ilagay natin dito yung ating mga creme densada. And then next, eto naman yung ating all-purpose cream. Okay, ngayon ay i-whip natin yung ating cream. So, i-set natin sa low na muna yung ating mixer at i-mix natin ito for 2 minutes. Ayan. So, i-scrape na muna natin yung gilid para yung mga cream na hindi masyadong ma-mix, ay ma-mix natin. Ayan. And then next ay, iset natin si mixer sa medium speed tapos i-mix natin for 3 minutes. Ayan. Again, scrape natin yung gilid. At ngayon naman ay iset natin sa high speed yung ating mixer at i-mix natin for 2 minutes. And ayan. Okay, hindi na muna tayo maglalagay ng palaman dahil hahatiin natin siya into 2 equal parts. Ayan, so na-divide na natin. So ngayon ay maglalagay tayo ng ube flavor sa ating mixture. Ayan. And then, para matingkad yung kulay ng ating ube ice cream ay maglagay tayo ng white na food color. Optional lang naman. Tapos ay i-mix natin to. And, ayan. Okay, optional ito. Maglagay tayo ng keso. Ayan. I-fold natin yan. Pagka-fold natin, di ba pansin nyo, yung mixture natin ay medyo runny. So, ang gagawin na muna natin ay ilagay na muna sa chiller para mas maging malapot siya. So, next flavor natin ay etong fruit cocktail natin. So, same. Alagay lang natin yan dyan. Ayan. Tapos, i-fold lang natin. And same, pagkatapos nating i-fold, ay ilagay natin sa chiller para mas maging malapot yung ating mixture. Ayan, ito yung dalawang flavor natin. So, eto ay nasa chiller for 1 hour. Pero kung gusto mo nang mabilis, pwedeng ilagay sa freezer. Pero dapat naka-monitor ka. Dahil baka hindi mo napansin ay tumigas na. Okay, question. Bakit dapat maging malapot yung ating mixture? Dahil kapag ganito ang mixture ay hindi ka mahihirapan na ilagay ang dalawang flavor sa isang container. So, controlled yung mixture. Hindi magiging messy, hindi ka matataranta dahil ay nagmix na yung dalawang flavors. And nakakatulong din ang ganitong texture kapag meron kang palaman na mabibigat dahil hindi lulubog ang mga palaman. Okay, so ngayon ay maglagay na tayo ng ating graham crackers. So, same na container yung gagamitin natin. Pero kung meron kayong ibang container, okay lang. And same din, bago natin ilagay yung ating graham cracker sa container ay babasain natin siya. Ayan. Tapos ilagay natin dito. So, dahil mag-isa lang ako, hindi ko siya kaya na ipagsabay, ilagay. Since hindi naman runny yung ating cream, pwede na. Ito na muna yung unahin natin ilagay.
So, dito natin ilagay sa gilid. Ayan. Okay. Huwag yun na munang spread para matansya natin paglagay natin sa ube flavor natin. Next naman, yung ube flavor natin. Ayan. Ayan. Oh my God, parang, oo nga pala. So, sobra to dahil di ba naglagay tayo ng isang all-purpose cream. Okay, bawasan natin. Ayan, so, pantayin natin. Ayan, napatag na natin. Okay, may natira pa ha, yung ube at saka konti lang naman, konting mixture ng ube at konting mixture ng ating fruit cocktail. Meron pa pero konti na lang. So, pwede mo siyang ilagay sa maliit na container, ganon. So, eto ay takpan na natin ng isa pang layer ng ating graham crackers. And then, takpan na natin to at ilagay natin sa freezer until ito ay tumigas. Okay. At ayan, eto na siya, frozen na. So, ngayon ay tanggalin na natin sa molde. Ayan. So, stretch lang natin yung ating container. Ayan. Tapos, balik na natin dito sa ating takip. Ayan. Ayan. So, sa pag-cut natin ito, since dalawang flavor sa isang container ang nagawa natin, parang feel ko din na yung gitnang magkatabi ay gawin natin 2-in-1 na ice cream bar or graham bars. Okay, so i-cut natin siya dito na muna. Okay, etong gagawin natin na panbalot ay pambalot ng sandwich. So, dahil maliit yung graham bars natin, ay cut natin to. Ayan, so maglagay tayo dito ng ating graham bar. Okay, wait. Ayan. Tapos, ibalot na natin. Okay, yung pambalot natin ay pwede kahit ano. Ito lang ay parang fancy siya tignan. Pero alam niyo, mas maganda ang aluminum foil. Parang mas madali yun. Okay. Ayan. Tapos, i-seal natin siya or i-secure natin siya ng adhesive na tape. Yun naman, sa gilid. Okay, parang ganyan. Okay, ayan. Ang cute niya tignan. Actually, may ibang kulay nito. So, or ibang design. So, pwedeng pumili ka. Ayan. Next naman ang ating ube cheese. At eto naman ang ating 2-in-1 na graham bar. Ayan, tikman natin. So, ang titikman natin ay eto ng 2-in-1 natin na flavor. Para merong ube cheese at merong fruit cocktail natin. Ayan. Okay, unahin natin yung may fruit cocktail. Kukutsurahin ko na ha. Dahil hindi siya nakabalot. So, magiging messy sa kamay. Ayan. Ayan siya. Sarap. Okay, next naman yung ube cheese natin. Yan.
Lasang-lasa mo yung ube, tapos pag bite mo, may keso. Alam nyo ba, kapag gumagawa din ako ng gram float before, kapag hindi available or mahal si mangga, fruit cocktail ang ginagamit ko. And alam nyo, ang sarap pa rin niya, kahit fruit cocktail lang yan. So ngayon, ginamit natin siya dito sa ating ice cream bar. Yun din, masarap din siya. So yun ang gawin nyo kapag hindi available yung mga prutas na nag-season lang, di ba? Yung mangga, yung avocado, mga canned na fruits ay pwede. Peach, mahal lang kasi yung iba eh. Gaya ng peach, mahal si peach, mahal din yung mga blueberry. Pero sa fruit cocktail, laging available sa grocery kahit anong brand. Ang gusto ko din na isa na fruit cocktail na brand na medyo pricey ay yung sa Del Monte na parang imported siya dahil meron siyang grapes. And meron siyang pears, I think. Oo, masarap yun na na type na fruit cocktail. Pero eto namang simple lang or yung regular na fruit cocktail ay okay naman din and pasok sa budget. So yes, perfect ngayong Pasko ang flavor na ganito at ang kulay, very festive, di ba? O, tignan nyo. Colorful at kapag ube talaga, masasabi mo talagang ay Pasko na. So, pwedeng ito yung idagdag nyo sa mga flavor ng inyong ice cream bar. See, ang gusto ko talaga dito sa recipe na ito, kahit anong flavor na maisip mo pwede. Napaka-wide ng choices or idea na pwede mong ilagay dito sa ating mga gram bar. So, kung gusto niyo na walang keso yung ating ube, okay lang. Pwedeng wala na dito naman sa ating fruit cocktail. Kung gusto niyo lagyan ng ube flavor, pwede din, di ba? And sa lasa naman, since add tayo ng isa pang all-purpose cream, okay pa rin siya. Hindi yung parang matabang, hindi siya matabang. Parang balanse pa rin yung lasa niya. Sa kung sasabihin mo, may tamis pa ba? Yes, meron pa rin. So, I think magugustuhan din to, lalo na kapag adult ka na ayaw mo ng masyadong matamis nga. Kasi kung natatamisan kayo sa creme densada, okay ito. And nga, sa cuttings natin, mas maliit ito. So, mas marami yung magagawa mo. So, again, pwede mo pang hatiin yan. So, parang square na lang siya, diba? So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 20 pieces. Ang cost per yield ay 17 pesos and 50 centavos. Pwede mong ibenta ng 25 pesos or higit pa ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!